Praise the Lord. December 15 po yung ating anniversary. 30th anniversary in God's goodness. So excited na po ba ang lahat? Amen. Mag-imbita po tayo, magregalo po tayo ng kaluluwa sa Diyos. Amen? So, kailangan po natin pasayahin, paggalakin. Amen po ba? Ang puso ng Panginoon. Hindi lang po sa araw na yun, kundi sa araw-araw na aking buhay. Pero sa dakilang araw na yun dahil yun nga po yung foundation day ng Jesus is My Life Church. Yung mga panahon na yun, doon po tayo pinagtitibay ng Panginoon at talagang po, kailangan po natin magpatuloy. Kailangan magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kailangan ang gambana ng Panginoon na hindi po siya matibag. Amen po ba? Na anumang uring pagtitibag ng kaaway, kailangan manatili. Amen. At sa bawat lugar ay nangangarap po ang Panginoong Diyos na meron pong gambana. Sa bawat barangay ay nangangarap po ang Diyos na meron pong gambana. Bawat lugar ng Bulacan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, nangangarap po ang Diyos at matutupad lang po yan kapag meron pong magbibigay ng buhay. Madagdagan po ako. Ganaw po ba natin yan? Amen. Kasi po kung walang magbigay ng buhay, walang magpupuntan, walang mag-iwan ng trabaho at negosyo, hindi po dadami ang gambana ng Diyos. Opo, yayaman kayo, sasagana kayo, sasarap yung buhay ng mundo. Pero paano yung puso ng Diyos natutugunan po ba natin? Ito po yung chance ng preparation. Preparation para tayo humarap sa Panginoon. Hindi ang nalalagin natin oras ngayon, mga kapatid ko, huwag po tayong madisip, huwag po tayong madaya ng salibutan ng Diablo na sa bawat minuto, segundo, taon, araw na ipinagkaloob sa atin ng panahon ng langit ngayon, na buhay pa po tayo. Ito po yung chance para po tayo mag-prepare, mag-ayos, ayusin ang ating buhay. Kailangan malinis na po tayo, kailangan qualified na po tayo pumasok sa langit, kailangan ayusin na po ang paglilingkod, ayusin na po natin ang ating buhay sa harap ng Panginoon. Iyan na lang po kung bakit na tayo nabubuhay ngayon. Iyan na lang po ang dahilan. Kaya mga kapatid ko, huwag po tayong padaya sa mundo. Kasi this world is not our place. This is not our home. Kaya dapat, huwag tayong padaya. Ang daming tukso ng mundo, kayamanan, magandang babae, magandang lalaki, magandang buhay. Lahat po yan sa mundo. Pero kahit lahat yan sa mundo, lahat po yan kaya ibigay sa atin ng Diyos kapag tayo naglilingkod sa Kanya. Huwag tayong madaya na unahin ang mga bagay na ito. Ang pinapauna sa atin ng Diyos at lahat ng bagay, idaragdag niya. Amen. Tandaan po natin yan mga kapatid ko, huwag tayong malisib ng sanlibutan ni Satanas. Huwag natin unahin yung kayamanan ng sanlibutan, kaluluwa ng sanlibutan, anumang kung meron ang sanlibutan. Ang unahin natin, para makuha natin ang mga bagay sa sanlibutan, ang unahin po natin ay ang Diyos at lahat ng bagay idaragdag niya. Amen. Eh maraming Kristyano nalidisip. Kaya maraming Kristyano, titingnan mo ang church. Dati, ang dami-daming laman, pero ngayon, titingnan mo. Bawas na. Bakit? Nadaya na ng sanlibutan. Bakit? Pag tayo nag-aalala talaga, pag-alala sa buhay, number 1 po yung magpapangina ng ating mga spiritual life. Talagang aalisin ka niyan sa Panginoon. Pag nag-alala ka, yung puso't isip mo, yung espiritu mo, mapunta na dun sa alalahanin ng buhay. Siyempre, ngayon, yung pag-uusapan mo, kung bakit, ang sabi ng 1 Peter 5:7, di ba ipagkatiwala ninyo inyong kabalisan sa Diyos? Amen. Ipagkakatiwala. Hindi. Ang mga rason, mga dahilan ang dami. Kasi, alam mo naman, kailangan ko, hindi naman siguro masama, di ba? No. Ang masama, habang nagaganyan ka, ang masama, nakalimutan mo nang maglingkod sa Diyos. Pero, ito tandaan mo talaga natin, Jesus is My Life Family. Ang pinapauna sa atin ng Diyos yung kanyang kaharian. Amen. Sa kadarating, ang maraming bagay, pangarap mo.
sa buhay na ito. Amen? Amen. Pero pag inuuna mo yung mga bagay sa sanlibutan, hindi tayo nakaalay, hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Kasi hindi natin inuna ang Diyos. Amen po ba? So, pangalawa, syempre, habang tayo nabubuhay, preparation ito para tayo marap sa Panginoon. Atupagin mo yun. Kaya sabi ko, sa January may pagbabago tayo sa gawain. Lahat na hindi na basic life Christian foundation ng GMLF ay kahit 1 hour lang po, during Friday, starting po yan pagkatapos ng ating Thanksgiving Day, ibig sabihin po, lahat po ng mga nagsa-Sunday worshiper lang, kailangan mag-basic po kayo. Mag-basic study tayo para yung Christian life foundation natin ay matatag. Kasi pag hindi po kayo nag-basic, ganyan na lang po tayo, Sunday Christian. Ayaw po ng Diyos ng Sunday Christian na. May Hebrews 10:25 pa. Amen. Huwag natin kalimutan ang pagdalo sa mga, hindi lang po Sunday, mga. So lahat ng servant leaders, yung aspiring for leaders, present dapat pag Thursday. Yun ay nilaan ko sa mga leaders. Thursday. Yung basic, yung pong mga kagaya ng mga dancing ministers natin, para lumalim sila sa Panginoon, i-basic natin sila. Yung foundation ng faith, kailangan natin patatagin para huwag na silang umayos dyan sa pagsasayaw. Ganun yun. Lahat po ng mga hindi naabot ng home sales, siyempre kailangan natin pumunta sa Chaong, sa Batya, no? May bago tayong kapatid, hindi ko alam kasi, may galing sa Batya, may pulis daw kasi, hindi nakarating. Motor yung sila mga kapatid natin hindi nakarating. Kung ba dyan mga pulis na yan, Sunday na, palayain na lang para makapagsambahan. No? Hindi sila nakarating. So, lahat kung gustong tumatag ang panampalataya, starting po after ng second week ng January, kahit 1 hour, Friday po yung 6 to 7, yung pong mga mananalangin after ng gawain sa aking mag-pray, yung pong mga nagpa-prayer fasting. We should pray and fast para nakaalay tayo sa Biblia. Ang mga Kristiyano sa Biblia, nag-aayuno. Amen. Nananalangin sila nag-aayuno. Kaya kung Kristiyano tayong tunay, dapat nasa ayuno tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Kung talagang Kristiyano tunay ka, kung talagang gusto mong pumasok ng langit, dapat aatin ka ng prayer and fasting. Amen. Amen po ba? Kasi, lahat ng mga Kristiyano sa Biblia ay nag-aayuno. Buhay nila ang pag-aayuno. Amen. Ano ba ang sinusundan natin, nilalaganan natin? Ano ba ang natin? Ano ba ang Biblia? So kung ano man ginagawa sa Biblia, yun ang gagawin natin. Amen. Yung hindi ginagawa sa Biblia, huwag natin gawin. Amen. Lagi dapat ang buhay natin naka-align sa Bible. Amen. Nanaw po ba natin? Amen. Amen. So, prepare po tayo mga kapatid ko. Hindi po natin alam kailan po tayo mamamatay. Magpakasigurado po tayo. Amen. So, dahil hindi po natin alam kailan tayo mamamatay, dapat everyday, prepared po tayo. Yan po mga matatalino, yung mga sigurista sa kaligtasan. Amin po ba? Kung naisipin niyo po mga buhay sa kaliwa, isipin niyo yung kaligtasan mo. Amen, mga distraction sa kaliwat kanan. Huwag mo na isipin yun, isipin mo yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Amen? Hindi ka naman nila pag ipapadrin mo pag nasa ataol ka na. Panginoon, ligtas mo siya kasi pastora siya. Hindi kong pastora alanganin yan, pastora alanganin yan. Hindi naman po lahat na nagpapastor, lingkod ng Diyos ay totoo. Kasi may mga mananagaw, may mga tulisan. Di ba sabi ni Jesus Christ? Amen? Hindi natin na tayo sa topic natin. Galing talaga ng Panginoon. Di ba? May 3 bagay tayo ipapahayag. No? Yung nature ng isang pastor. No? Nahayag din po ito sa
Amen? Amen. So, alam naman po natin na ang ating pong Panginoon sa Kristo, nagpapahayag, nagdedeklara. Amen? Ang sabi niya sa John chapter 10, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Si Jesus nagsasalita. Ang kanyang sinabi ay kanyang ginagampanan, ginagampanan. Ganun po katotoo ang Panginoon sa Kristo. Na siya ang good shepherd at ibinibigay niya ang kanyang buhay. At totoo naman po, di ba? Binigay niya sa cross ang kanyang buhay, di ba? Amen. Para sa mga tupa at tayo po yung mga tupa. Amen? At alam niyo po ba, yung po sa 1 Samuel chapter 17, na di ba humirang si King Saul ng isang mandirigma para lumaban kay Goliath. Kasi everyday hinahamon ni Goliath, nasa na, hiharap niyo sa akin. Isa lang, hiharap niyo sa akin. Pagka ako natalo, alipin niyo kami lahat. Kapag kayo natalo, yung representative ninyo sa inyong bayan, pag natalo yan, alipin namin kayo lahat. Nasa na, araw-araw yun. Wow, lagi siya. Eh di 9 feet tall si, di ba? Kung di ako nagkamali eh. Di ba 9 feet tall si Goliath. Lagi niya hinahamon yan. Araw, gabi. Hinahamon niya ang bayan ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na hinahamon din po tayo araw at gabi ng Satanas? Amen? Binubuli niya tayo, tinatakot niya tayo. Amen? Amen po ba? Araw at gabi yun. Amen, araw gabi. Amen, araw gabi. Amen po ba? Araw at gabi, talagang yung kaway. Iyan po sa akin ang darigma. Pero, alam niyo po ba? Siyempre, ito si Saul, nadudumag. Maraming nadudumag. Eh, pero ito yung, dahil ang nature ng Lord, kasi king nga po siya, hinira nga po siya ng Diyos, kahit nandun lang po siya sa pastulan, ang training niya doon sa pastulan. Amen? Alam niyo ba, ang training natin para tayo magiging lingkod ng Diyos, yung pang araw-araw nating buhay. Kung gaano ka katapat mag-pray, gaano ka katapat magbasa ng Biblia, gaano mo ito ipamuhay katapat. Training mo, kahit nagtatrabaho ka, tapat ka sa may, yan ang training ground mo bago ka pumunta dito. Amen. Hello? Yung ordinary life mo, araw-araw, diyan ka tinitingnan ng Diyos kung gaano ka katotoo sa Kanya. Amen. Kahit nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, nag-aaral ka, diyan ka niya tinitingnan kung ikaw ay qualified pumunta rito. Hello? Amen. At qualified pumasok ng langit, hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, siyempre, walang qualified, in short, walang qualified. Lahat na natakot, nilalait pa nga eh. Si David eh, kasi nga, musmos, di ba, bata pa, tapos walang karanasan. Pero, ang training ground ni David ay grabe. Ang kinakarap niya mga kalaban ay leon. Leon! Totoong leon at totoong mga oso. Amen, ang sabi niya, pinapakilala niya, malakas ang loob niya, pinapakilala niya, na mahal na hari, ako'y nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Sabi, pag dumarating ang mga leon at oso, sabi na gano'n, pag kukunin ang tupa, sabi na gano'n, hinahabol ko sila. Kinukuha ko yung kordero na sa kanilang bibig. Kahit nasa bibig na pala. Ganun katapang si King David. No? Kahit yung kordero nasa bunganga na, mumuyain na lang natin. Kinukuha niya para mabuhay ang kordero. At ikaw yun, kinuha ka ni Jesus kahit nanganganib yung buhay niya. Kahit mamatay na siya sa cross. Amin po ba? Ginawa niya yun para mabuhay ka na. Huwag mong sayahin. Ang kalagayan mo, nasa bibig ka na ng leon. Maybe this time, nasa bibig ka na ng
leon. Nasa bibig ka na ng oso. Pero si Jesus, mahal ka niya, kinukuha ka niya ngayon. Hinahablod ka niya sa bibig ng leon, sa bibig ng oso, para maligtas ka and buhay ka pa. Amen. Amen po ba? Ganito po yan. Ang mga buhay ng Kristiyano, nasa bingit ka ng kamatayan. Amen. Talagang mawawala na sa presensya ng Panginoon. Hello? Talagang nasa bingit na ng kamatayan, nasa bibig ng leon na eh. Pero si King David, kinukuha na yun. Binubuka doon niyang panga, tapos sinasaktan doon niyang leon at saka oso, tapos pinapatay. Pero mo, parang kwento lang po yan, no? Pero sa totoo lang, kinuha lang po tayo ni Jesus Christ sa bibig ng leon at saka oso. At binigyan ka ng tubig. Tapos, hindi po natin pahalagahan yung ginawa ni Jesus. Ay, naku. Kung ako si Jesus, buti na lang tao ako, grabe yung ginawa ko sa'yo sa cross. Yung buhay ko. Ibinigay ko sa cross. Tiniis ko lahat ng bugbog. Tiniis ko lahat ng hirap. Tiniis ko lahat ng pains. Ang agony, tiniis ko lahat. Tapos, para lang sa'yo. Tapos, baliwala lang sa'yo. Ay, kung ako, paiinitin ko ng 100 million times ang impyerno para sa'yo. Kung hindi mo pahalagan ko ako si Jesus, kung hindi mo pahalagan yung ginagawa ko sa cross, paiinitin ko ng kahit billion times, trillion times para sa'yo. Ako kasi yung tao ako. Pero si Jesus hindi rin. Amen. Hanggang ngayon, pinagtsatsagaan ka pa niya. In fact, nanghihina ka, mamamatay na yung spiritual life mo, talagang nanganganib ka na, wala ka ng pag-asa. Kung wala ka ng pag-asa, nasa bibig ka na ng leon eh. Pero, ay sa Panginoon, kinukuha ka pa niya sa bibig ng leon. Kaya ka narito. Amen. Hindi mo pala nakikita natin yung takbo ng buhay, pintig ng buhay. Kung bakit tayo narito, bakit nabubuhay pa po tayo? Dahil sa kabila mo ng nanganganib ng kaligtasan na ating kaluluwa, kinukuha pa rin tayo ni Lord sa bibig ng kamatayan. Amen, nasa bibig na tayo ng kamatayan. Mumuyain na tayo, kulang na ng muyain, kagat ka na ng osat leon. Pero, bakit ka narito, nasa bibig ka ng kamatayan, dahil nililigtas ka pa ng Panginoon sa Kristo. Nakakasave mo yan. Nanaman ka? Katabi mo na, naman ka. Amen? Tapos, syempre, ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ay mayroong damdamin po yan. Amen? Kapag binaliwala mo talaga ang Diyos sa buhay mo, yun na talaga ang kapigatian at kapahamakan ng ating mga buhay. Pero I do believe sa Jesus My Life Family, pinapanakit po tayo ng Diyos ng tama. Amen. Amen? Palampakan po natin ating buhay. Praise the Lord. At mabuti ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid sa ano. Alam mo, kahit nandito ako, nag-check ako ng attendance. Yan po ang pastor. Okay. So sa King David in the church, dahil kilala po niya ang Diyos, personally, kaya diniklara po niya sa Psalms 23, verse 1. Ang sabi po niya, the Lord is my shepherd. Diba? Dinideklara niya. Kinikilala niya. Amen? Kinikilala, dinideklara, pinapahaya na ang Panginoon ang kanyang pastor.
So, ibig sabihin, pag nagdideklara ka na siya ang pastor mo, meron kang relasyon sa kanya. At hindi basta-basta relasyon. Sinabi ko na po, parang lang po natin. Hindi lang po relasyon, kundi good relationship. At intimate. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kapag nakapag-relasyon ka sa isang tao, hindi ka nakikipagrelasyon sa kanya ng malalim kapag hindi mo siya kilala. Amen? Ano naman, kikita mo lang napupungayin ka lang ng mata, napupungiyan ka lang, nagagalan ka lang. Siya na ang babae at lalaki para sa akin. Pinagkakatiwala mo na agad yung puso't buhay mo sa kanya. Tama ba yun? Siyempre, bago mo ibigay yung puso't buhay mo sa kanya at ipagkatiwala mo yung agad espiritu buong buhay sa kanya, kailangan kilalanin mo siya. Amen po ba? Ganyan ang matalino. At kapag hindi mo nagawa yun, sino magiging sigurista ka? Amin po ba? Baka may yung taong ito, babae ito, pahirapan lang ako, dapat kayo ganyan kayo ganyan talaga kayo mga yun. Yung wala pang asawa, kagaya kay brother boy, kami magandang. Yung mga singing in France, Daddy Rose, ba? Meron pa ba mga single dito? Di ba? Dapat ang kunin ninyo kung nangangarap pa kayo, lahat, binata at mga single na mga golden na. Dapat, yung pamantayan ng Biblia, doon tayo lang yung pwesto. Dapat ang kukunin nyo, yung hindi kayo mahal. Hey! Ano yun? Miss, mabigay ko sinasabi, pastoran. Kukunin ko, di ako mahal. Ang kukunin nyo, yung hindi lang kayo ang mahal. Ang kukunin nyo, na kahit 50-50 lang kayo sa puso niya, pero 100% naman sa kanya ang Diyos. Amen? Kasi isang tao at isang babae at lalaki na nagmamahal sa Diyos, pag nagpakasal na kayo at nakuha mo siyang mahal na mahal ang Diyos, lahat ng kahinaan mo, lahat ng kabalututan mo, lahat ng kapangitan mo, lahat ng amoy mo, lahat ng meron ka, maunawaan niya. Kasi mahal niya ang Diyos at pinapamahal ka ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen! Hello! Ano po ba natin? Totoo lang. Kunin niyo mga babae na lalaki na ganon. Pero sa mga malisawa, sorry. Dahil pagkasal ka na, wala ka mong kalayaan. Amen. Manatili ka na lang sa Panginoon. Maligtas ang kaluluwa mo. Amen. Amen po ba? Huwag ka nang magpaganda pa, magpapogi pa. Dahil pang Lord ka na. Amen. Amen po ba? May maraming impacto at impacta sa paligid. Mag-ingat ka. Mag-ingat kayo, maraming impacto at saka impacta sa paligid ngayon. Amen? Baka naman nagpapakyut, ay, nagpapakyut ka na rin. Ay, nakuburi. Nagpapakyut ka na. Huwag mo na gawin yun. Amen po ba? Dahil, pag ikaw, hindi po ba magtampo si Lord sa'yo, bahala ka. Amen! Palagpakan po natin sa buhay. So, balik po tayo. Ang sabi po niya, the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, meron po siyang intimate, si King David, ay meron po siyang intimate relationship sa Lord. Close. Ang ibig sabihin ng intimate, closeness sa Lord. Close relationship with God. Ganun po ang dinideklara ni King David. You know, King David is the most powerful king of biblical times of Israel. Siya yung pinaka-powerful king. Itong powerful king na ito ay nagdideklara na the Lord is my shepherd. Amen. Amen? Tayo pa. Dinideklara ba natin? Sa marami, sa amin, na
Pero si King David, grabe! Kasi that's God's favor. Amen po ba? Kaya pag ikaw po ay may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos na namamahana, kahit sa bayan o sa church, magtatagal ka, hindi ka maalis dyan. Amen po ba? Amen. Kapag patuloy mong dinideklara, sinusunod, amen, ang loyalty mo ay nasa Panginoon Kristo sa lahat ng oras at panahon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga po tinatawag po siya ng man after God's own heart. Yan po si King David. Amen po ba? And in the south, he became a warlord. Amen. Ikaw ba ay magiging warlord ka sa south kung hindi mo kasama ang Diyos? Isa lumang tipan, pag may labanan, pag kasama ang Diyos, panalo ka. Amen. Amen. Pag hindi mo kasama ang Diyos, talo ka. Matatalo ka. Ganun din po yan, mga kapatid, sa buhay ngayon natin. Kapag hindi natin kasama ang Panginoon, matatalo ka talaga. Amen po ba? Baka mapunta ka pa sa bibig ng leon at bibig ng oso. Huwag mong pangarapin yun. Buti kung may magligtas pa sa iyo. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kung kayo po ay gumagaywang-gaywang na, nakakarinig pa rin kayo, nakaka-receive pa rin kayo ng pangumusta, chat, hindi po yan galing sa pastor niyo. Galing po yan sa Panginoon. Nautusan lang kami. Kanabitin ka tayo mo, naramdaman mo ba? Si Jesus yun! Kaya ka hanggang ngayon, kahit aandap-andap na yung paglilingkod mo, pagsunod mo, pagsamba mo, ay nakakarating ka pa rin ang pangumusta kasi kinukumusta ka ni Jesus. Huwag mong isipin, kinukumusta ka ng babae, kinukumusta ka ng lalaki, ng mga lingkod ng Diyos. Si Jesus po yung kinakalabit lang kami. Kumustahin mo nga. Amen po ba? Si Jesus po yun, hindi po kami. Amen. Kaya kalabitin ng katabi mo, pakabait ka sa Panginoon. Kasi He is the good shepherd. Amen po ba? Eh kung ako lang, tao lang ako, naku, hindi ka sa matagdalugan yan, Lord. Ilang beses ko na yung sinagip sa bibig ng leon kasi pinasakit mo. Ay, Panginoon, ay, naku, nakakasawa, napupunta na lang ako sa iba. Pero alam niyo, lagi kong naririnig sa espiritu ko, sinasabi ng Holy Spirit, it is better to restore a wounded soldier than to train another one. Nanonood po ba ako? It is better to restore a wounded soldier than to train another one. Lagi ko sabi ko, siguro ganun ka naman ng Panginoon. Kasi tuwing magre-reklamo ako sa Lord na, Lord, nagtitigas ng ulo niya, ilang beses na yan, ganito, ganyan. Pero, may naka-amen si Kuya Sam! Hindi, nakalib lang yan. Sa totoo lang, nakalib lang siya, pero like Peter, si Peter nung nakalib sa Panginoon, kasi hiniling ni Satanas para subukin ka. Pedro! Hiniling ni Satanas na subukin ka! Yan, marami talaga Pedro. Subukin ka. Pero huwag kang magalala sa pagbalik mo. Grabe ang anointing mo. Amen! Lord! Pedro, hiniling ni Satanas sa Jesus My Life, na hiniling ni Satanas para subukin. Natatapos na yan. Patapos na yan. At sabi roon, sabi ni Jesus, pero sa pagbabalik mo, marami kang kapatiran na pananakasin. Amen! Hindi po mababawasan dapat ang mga pulpit na Jesus, mga servant leaders dapat madadagdagan. At wala akong pangarap na mabawasan. Bagamat wala kayo ngayon sa pulpito, kasi hiniling ni Satanas na sumugin kayo. Pero sa pagbabalik ninyo, marami daw kayong pananakasan na kapatid. Amen?
po yung mga nature ng pastor na nasa tao na nature po ng ating pinaka-good shepherd. Number 1 pa lang tayo. Number 1 is the good shepherd protects. Amen? Kaya huwag kang aalis kay Jesus sa gawain ni Jesus, sa presensya ni Jesus, dahil si Jesus ay kaya kanyang protektahan. Amen? Protektahan ka niya sa lahat ng panganib, sa lahat ng masamang tao, sa kapahamakan. Protektahan ka niya sa kamatayan. Protektahan ka niya sa lahat ng plano ni Satanas. Hello! Protektahan ka ni Jesus. Kaya niya gawin yun. Because the good shepherd protects. Hindi ka kayang proteksyonan sa lahat ng panahon ng nanay at tatay mo, kapatid, mahal sa buhay, anak. Hindi kapatid, individually. Hindi nila tayo kayang proteksyonan. Hindi na po nila tayo kayang mahalin sa lahat ng oras. Amen po ba? Kaya dapat ikaw, kahit nag-iisa ka sa pamilya, na narito, magpatuloy ka lang because Jesus will protect you because He is the good shepherd. Siya lang ang bukod tanging perfectly na proteksyonan ka. Hindi ang tao, hindi ang mga inaasahan mo sa mahal sa buhay. Amen po ba? Nagiginig ka, tabi mo, nagiginig ka ba? Kainin mo para mabusog ka, lumakas ka. Amen po ba? Amen po ba? Amen. The Lord protects. Yun isa po yung isang caring na nature ng Diyos na nakikita natin sa buhay ni King David. Bakit si King David gano'n na lang sa kanyang mga inalagaan? Because the nature of the good shepherd ay nasa kay King David. Amen. Dapat yung nature ni Jesus Christ sa lahat ng mga pastor. Dapat magprotekta ang lahat ng pastor ng kawan sa kanilang mga tupa. Kahit nangihina na yun, kahit matigas ang ulo na yun, paulit-ulit na lang. The same problem. Ang nangyayari talaga na, pero kailangan mong pagtsagaan. Kung nakikita kong gumagapang pa, pinaglalaban pa, pagtsagaan mo lang, huwag kang manghinayang, huwag kang maghinawa. Amen po ba? Pagtsagaan mo at makikita mo. Amen po ba? Amen. Na ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila, ay makikita mo ang outcome ng pagmamahal ng Diyos sa kanila, pagmamalasakit sa kanila. Amen po ba? Amen. Church, do not forget. Ang sabi po, the Lord protects. Ang sabi po ng Psalms 91 verses 10 to 11, no evil will conquer you. No evil will conquer you. Walang masama ay magtatagumpay sa iyo. No plague will come near your house. For He will order His angels to protect you wherever you go. Hello? This is my life, family. Mga kapatid, wala daw akong kasamaan ang magtatagumpay sa akin. Hello? Walang sandatang pinanday si Satanas para patayin tayo ay magtatagumpay sa atin. Kaya anong plano niya kapag nagpailalim ka pa rin sa kapamalaan ng Good Shepherd, hindi siya magtatagumpay. No plague will come near your house. And you see, church, dapat lalo natin mahalin si Jesus. Bakit? Bakit? Naranasan natin yan kung Jesus my life family. Amen. In COVID time, ilang taon yun? In COVID times. Ang sabi ng gobyerno, huhulihin pa tayo. May mga pulis sa kapaligid, mga barangay-tano, nahabulin ka. Amen? Para huwag ka lang sumamba, wala lang dikit-dikitan. Pero you see, kahit nagdikit-dikitan tayo sa mga kanya-kanyang house church, walang nagka-COVID sa atin. Malakpakan po natin sa COVID. Pinaranas po ng Diyos sa atin na no plague
malasakit sa'yo, bakit ka alis? Kung ayaw nila, ikaw. Kung ayaw na natin tatay mo, anak mo, ikaw. Asawa mo, ayaw, ikaw. Amen po ba? Lagi ko paulit-ulit na ikaw. Amen? At hindi ka madalapuan ng sirot. Amen? Amen. So, ang Jesus My Life, nagbubuti, nagsasaya dahil, tingnan mo, kapag tayo susunod, aanay sa kalooban ng Diyos, yung protection ng Diyos ay nasa atin because the Good Shepherd protects. Amen. Eh, saan tayo pupunta? Saan tayo kung walang protection? Sa DSWD? Sa gobyerno? Sa ating mamahal sa buhay? Huwag po doon. Si Jesus kaya kanyang alagaan. Proteksyonan. Amen po ba? Amen. Amen! Perfectly. For He will order His angels. Alam niyo, naalala ko tuloy. Wala eh. Ito yung pinapasok ng Holy Spirit. Kaya hindi ako nagmamadali sa preaching ko para ma-take up lang natin the whole year. Yung dapat i-take up. Naghihintay kasi ako ng ng revelation ng Holy Spirit. Nang sa ganon, ito po yung babago. Kasi pag wala tayong maunawaan, hindi mababago buhay natin. Amen? Useless yung pagbasa natin, hindi natin nanawaan, pagkikinig natin, hindi nanawaan. Kasi, ang sabi ko kagabi, kapag yung binasa mo lang, hindi mo nanawaan. Kapag yung pinakinggan mo, hindi mo nanawaan, wala siyang gagawin sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya dapat sa pagkikinig, pagbabasa, may maunawaan ka. Kasi yung naunawaan mo, yun po magbabago sa iyo. Amen? You see, marami po nag-aaral sa Bible school. They're just well-informed ng mga systematic theology. Tingnan mo, maraming nagbaback out na naglilingkod. Maraming Kristiyano nagbaback out. Bakit? Na-inform lang, hindi na-transform. Ang kailangan natin sa buhay, transformation. Amen. Doon sa information na nalaman mo, kailangan may power yun na ma-transform ka. Hindi na yung nagiging hydrocephalus ka kasi nag-aral ka ng Bible school, marami kang alam. Amen po ba? Na mga Greek words, mga Hebrew words, mga kung ano-ano na lang. Systematically. Amen? Ikaw na, hindi po yung assurance para maligtas ka. Kailangan yung lahat, walang masama doon sa Bible school, pero lahat ng information na po mo, dapat it can transform your life. Amen. Dapat lahat ng pinapakinggan natin dito, binabasa natin everyday sa Bible, are we reading our Bible everyday? Dapat. Nababago tayo na. Amen? Praise the Lord. Naalala ko, dito sa protection, this is number 1. May 3 pa. Pero matagal tayo dito. Okay. Doon sa protection, meron pong sa communist country na saan, nakwento ko na rin po dito sa iba, meron isang missionary na, syempre, sa kanya pong pag-mission, inabutan ko siya ng gabi sa labas. So, sarado na yung tutulugan niya, wala na eh. Ngayon, sarado na po yung bahay, natulog po siya sa labas. Tulog siya. Pero, delikadong lugar yun. Pero alam niyo, dito sa Pilipinas, yung church, meron 16. Kasi dapat ang mga missionary, mga 5 ministers, dapat ay mag-pray talaga sila. Meron, doon sa church, sa Pilipinas, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng church. Pero sa Pilipinas yun. Testimony ko yun. Dito sa Pilipinas, merong 16 na nananalangin. Prayer meeting. Nagka-prayer meeting, 16 sila. Ganun talaga ang prayer meeting. Prayer and fasting pag Sabado. Amen. Tapos may chain fasting pa tayo, prayer chain and fasting. Mahalaga po yan. Alam nyo, na niwa-warfare nila yung missionary nila. Alam nyo, na itong missionary na to, dapat papatayin siya. Communist country. Pero alam mo, hindi siya napatay, pinatutuon niya.
kanya, nakita niya, kaya umalis po yung papatay sa kanya. At alam niyo po ba, kwento niya kung anong oras, kung anong panahon, anong araw, anong day. At nung araw na yun sa church sa Pilipinas, nakalimutan ko na itong pangalan. Nung araw na yun, meron 60 na kapatiran nagpe-prayer meeting para sa kanya. So, ibig sabihin mga kapatid ko, yung angels ng bawat isa ng nananalangin ay nagpunta roon sa malayong lugar na bansa para siya proteksyonan. Amen. At nakita ko yun ng papatay sa kanya, umalis. Pag dilat ng mata niya, yun, bilang pa niya, 16. Nakapaligid sa kanya ang 16 angels. At totoo yun. Kasi bakit? Bukod doon sa patutuon niya, nakasulat sa Biblia na, for He will order His angels to protect you wherever you go. Amen. The Good Shepherd protects. Kaya tayong lahat, ayusin po natin yung buhay natin sa Diyos. Walang disgrasya, walang kababakan, wala. Yung sinabi mo, napuso ako yung sa bus, muntik na! Alam mo mo yung muntik na? Ginanong lang ng agents, yung bus na yun, kaya kamuntikan ka ng madisgrasya. Alam niyo ba yun, ay muntik na talagang tamaan, kasi nga, ginanong ka ng agents. Pero amen po ba? Because He will order His angels to protect you wherever you go. Kaya ayusin mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Kalabitin mo kaya ayusin mo yung buhay mo sa Panginoon. Ikaw din makinabang. Amen? Pamilya mo. Magkikinabang ka. Amen mo ba? Na kapag nasa Panginoon tayo, sabi naman sa iya, kapag nasa Panginoon tayo mga magulang sa Panginoon, hindi raw natin maranasan na mamatayan po tayo ng anak habang tayo nabubuhay. Kapag nasa Panginoon po tayo. Kaya ang pagpapanatili mo sa Panginoon ay kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Kaya, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Hindi yung mga anak ko, yung mga ganyan mo sa buhay, yung asawa ko, hindi ako na lang mag-isa. Bakit ikaw mag-isa? Makikinabang sila. Kasi mahal mo sila, ayaw ka ng Diyos masaktan. Alam na Diyos, malulungkot ka. Pag may nakawala sa kanya. Pero habang nabubuhay ka, walang pagtutok ka sa Panginoon, walang anak mamamatay habang nabubuhay ka. Hello! Amen. Nanaw mo ba natin, church? Kaya kahit ikaw na lang, magpakatatag ka. At makikinabang pa rin ang mga anak mo, mahal mo sa buhay. God will protect because He is the good shepherd. No evil will conquer you. No plagues will come near your home. For He will order His angels to protect you all wherever you go. So church, the good shepherd protects. Amen! Amen. Ang sabi nga sa line by line ito, sa first line pa lang po tayo, I shall not be in want. Ibig sabihin po noon, hindi ako magkukulang. Sino kukulang sa atin? Baka yung pag-offering mo, kulang din ha? Lagi ko ito sinasabi, ang pamantayan ng Diyos para patawarin ka ng kasalanan mo, magsisihan mo at talikuran. Amen. Amen? Hello? Para patawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan, pagsisihan mo at pagtalikuran. Dalawa. Hindi lang pagsisihan, kundi may pagtalikod. Amen. Hindi ka na nagsusorry, kundi hiniwalayin mo ang kasalanan, tinatalikuran mo yung kasalanan, pinuputo mo kasalanan. Amen po ba? Amen. You say goodbye to sin. Amen po ba? Yan po ang pagsisisi. Matatawarin ka ng Diyos. Amen. Yan po ang pamantayan ng kapatawaran, pagsisisi at kapatawaran. Ang pamantayan naman ng kasaganaan ay yung pagbibigay. Amen. Kaya may offering, alam niyo kung bakit
nakalagay, hindi naman ako naglagay dyan eh. Kung ako lang, nakalimutan ko nga minsan magpa-offering eh. Di ba minsan sa church? Minsan kasi nga, ang puso ko wala naman sa pera eh. Ang puso ko nasa pagpilito sa inyo. Hello? Nakalimutan ko pala, kailangan ko rin ng pera. At hindi ko ako naglagay dyan. Nilagay ng Diyos yan kasi pamantayan yan para mapagpala ka financially. Amen. Kung ako lang, titingnan ko kayo. Naku, wala lang siyang pambangon yung anak mo kasi kawawa naman, Lord, huwag mo lang mag-offer yung Panginoon. Diba? Kung titingnan ko, naku, hinahabol na nga yung maniningin eh. Minumura na yung maniningin, Lord, pag-offerin pa rin pa natin to. Kawawa naman, diba? Kung ako lang, masusunod. Panginoon, wala naman masaing yan, mamaya eh. Mag-offerin pa ba sila? Hello? Kaya tayo pinag-o-offering ng Lord. Itong Luke 6:38, hindi lang po ito sa offering. Kasi kung alam natin yung background yan, hindi talaga yan sa pag-offering. Pero, pwede natin siyang gawin sa offering, i-apply sa offering. Ang sabi ko roon, magbigay kayo. Si Jesus po may sabi niya. Siya nagutos, magbigay kayo. Amen? Magbigay kayo. Ano sabi niya? At kayo, in return, kayo ay bibigyan. Ang utos, magbigay ka muna bago ka magkakaroon. Yung iba, gusto natin magkaroon, pero hindi naman nagbibigay. Hello? May ganyan. Puro lang take, walang give. Hindi ganyan ang buhay. Ang buhay ay bigay ng bigay. Para meron ka, magkakaroon ka. At pag binigay mo man yan, nawalan ka man, nasunod mo ang Panginoon, may promise na susunod. Alam niyo ba? Kung nabubuhay lang tayo, when we look at in God's goodness and set our eyes on His promises, our thoughts will shift from defeat to victory. Yung ating pong kaisipan, pag nakikita po natin yung pangako, yung kabutihan ng Diyos, kaya tayo nagbibigay yung kakurimutan natin. Amen po. Yung kahirapan natin mentality, yung poverty mentality, kapag nagbibigay ka at panghawakan mo yung pangako, yung kabutihan ng Diyos, yung parang lagi, wala lang po palagi. Alam mo, pinangako mo pala nagbibigay ko. Kasi naman ako ang Diyos, ako'y bibigyan niya. Amen. Bakit magiging victorious ka? Nasunod mo yung sinabi ng Diyos. Pangalawa, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Amen. You're victorious. Pag nakita mo yan, mababago yung pananaw mo, magiging buhay mo yun. Victorious forever ka. Kung gusto mong dumami ang pera mo, magbigay ka. Huwag niyong sabihin, sinasabi ko to sa inyo, dahil gusto ko yung pera niyo. Pamantayan ko yung Diyos para pagpalain ka. Amen. Kaya minsan, may naghabol na may hinahabol, hinahabol ako. Hinahabol ako na isang walang tao. Gusto mo, kakainin na lang nito. O pera na lang niya kung ano man niya, para na sa kanila. Pag-ulan na lang, ihahabol sa kanila. Nakikita ko yun, wala nyo ito. Sabi ko, parang gusto ko ibalik. Ay, sorry, ito pala yung kaparaan mo para makita yung imanapang sa buhay niya. Kaya tinatanggap ko! Kahit mahirap, tinatanggap ko yung binibigay para maranasin sila yung pagpapala ng Diyos. Kasi pinagpala niya ang lingkod ng Diyos. Amen. Matthew 10:44, di ba? Ang sino magbigay ng isang basong malamig o mainit na malamig. Malamig yan sinabi ng Bible, di ba malamig? Amen. Huwag niyo akong pakamihin sa hapon, gatas. Alam niyo, malamig, isang baso malamig, meron siyang gantimpala. Hindi ko sinasabi yan para makinabang ako. May gatas ako sa bahay, meron ako ano, amen po ba?
ako ng, pagkano isisin ko sa GCash? Kailangan ko yun. Pero isisin ko, alang-alang sa pangalan ng Diyos. Lahat kasi ng ginagawa ko, alang-alang sa pangalan ng Diyos. Hindi ako gumagawa dahil sa pangalan ko, pangalan ng Diyos. Kung sa pangalan ko, diba, hindi na ako sumigat, mamamatay naman ako. Hindi ko na kailangan mga karangalan. Karangalan na yan. Anong may tulong yan sa kaligtasan ko? Amen? Maglingkod lang tayo sa Panginoon, kahit di tayo pinapalagpakan, di tayo pinakarangalan, walang nagpupuri sa atin, maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit walang nang bibigyan tayo ng Diyos, bubuhayin tayo ng Diyos. Amen. Makikita ko talaga yung goodness ng Lord sa buhay ko ngayon. Lord, i-close mo na yung clinic na mga tuloy ko. Mamatay, mabuhay. Kumita pa ko. Panginoon, kahit ganito na yung pagkain ko. Okay na, Panginoon. Pagkabilaan pa yung mga problema, pagsubok, pamilya, church, pagkabilaan pa yung grabe yung nakapaligid, nakaaway sa buhay ko. Pero, pinurso ko. Wala, parang inandusay ko yun. Lord, yung buhay ko sa iyo na, inandusay ko kay Lord, bahala na kung anong makain ko, mabuhay ko, mamatay, mabuhay. Basta Lord, at least, mabuhay ko, mamatay na sa'yo. Amen po ba? Amen. Amen! Kaya mga kapatid ko, wag natin panghinayaan. Ang sabi ni King David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ako magkukulang. Amen. Kasi bakit? Tapat siya. Tapat siya sa Diyos sa lahat ng lalala ng kanyang buhay. Hindi siya nagkukulang. Amen? Ay, hindi lang po sapat na sumamba tayo, sumunod, naglingkod tayo sa Diyos. Tinitingnan din ng Diyos financially kung tapat tayo magbigay sa Kanya. Kasi meron din mga pastor talaga, yung mga servant leaders na naghihirap. Kasi nga, siya pa na namumuna sa pagdududa. Siya pa namumuna sa hindi nagtitiwala sa Diyos. Hindi siya nagbibigay ng tama. Amen? Hello? Meron naman ako nabalitaan na pumasok siya ng katulong. Yung amo niya, pastora. Akalain mo, pumasok siya ng katulong. Tapos, yung 5,000 ang kanyang sweldo. Yung 2,500, kinukuha ni pastora na amo niya kasi okay rin na rin niya yun. Tingnan mo, anong pulisnis yan? Tama ba yung ginagawa ni pastora? O, 5,000 actually yung sweldo mo, pero bibigyan ng isa ng 2,500 kasi yung 2,500 para kay Lord. Ha? Yung free will nito, hindi katulong, pinangunahan mo. Wala ka sa kalooban ng Diyos. Ni ang Diyos na hindi yan sinasaklawan yung free will niya. Paano mo makita sa harapan ng Panginoon na nagtatapat yung tupa mo, yung katulong mo? Kung hindi mo siya hinayaan na siya magbigay, mag-decide. Let the person, let the brethren to decide. Kung sasamahan ka niya na pag-offering niya, nasa kanya yun. Pero mo, pinangunahan mo na siya, ano yun? Anong klase yung pastor? Kaya nga, nasisiraan tuloy pati-pati mo eh. Amen? Kalahati, o pa rin. Kaya tuloy, maraming minsan hindi na biblical Christian eh, kasi nga, napupulaan mo. Pero alam nyo, talaga ang pastor, dapat hindi siya mukhang salapit. Amen. Dapat magmukhang tupa ka at amoy tupa ka. Ang Amen. pastor dapat amoy tupa yan kasi lagi nagkamiling tupa, amoy tupa, walang liboy tupa. Amen. Namukhang tupa. Amen. Eh, mga pastor ngayon, amoy pera eh, hindi amoy tupa eh. Maraming pastor, amoy pera, hindi amoy tupa. Hindi masama kung magkaroon ng pera, kailangan ko rin yun eh. Pero kung meron ako ngayon, makakain na simpleng pagkain. Yun lang ako. Amen. Pero, see? Because the Lord is my shepherd, I am declaring it in my Amen. life, I shall not be in want. Hindi ako nagkukulang. Mag 2025 na, 10 years ago na. Wala ko sa clinic, wala rin ba? Wala ko sa clinic. Pero tingnan mo. I am seeing my life very blessed in the Lord. Amen. Tapakan mo natin ang word ng God. So, ibig sabihin mga kapatid ko,
Amen. Hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Amen? Ano sabi ni Paul sa Philippians 4:19? And my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen. All your needs. Kaya kung gusto natin masuplayan, ang lahat natin pangailangan. Lalo financial pa lang yung ating pinag-usapan. May pamantayan ng Diyos, magbigay po tayo. Ayusin natin yung pagbibigay. Isang maayos na pagbibigay na maayos ang puso. Yes, yun. Maayos ang puso mo, maayos ang pagbibigay mo, maayos ang buhay mo. Walang sagabal ang pagpapala. Hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Huwag kang magbigay, nasa kasalanan ka naman. Amen? Huwag kang magbigay. Ang ibig sabihin ko, mas maganda po yung nagbibigay na may ayos ang puso. Hello? Maraming nagbibigay kasi hindi man maayos ang puso. Kasi talaga magbibigay lang. Amen po ba? Pero kung hindi maayos, mapaayos mo kayo. Si Lord naman, nag-aayos. Amen. Amen po ba? Lahat po tayo tumayo